Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito na naman ulit kami para magbigay-aliw sa inyong lahat. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida, na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng kwento sa recuerdo ni Marina. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa kanyang kwento. But times change, the tangerines. Umupo muna kayo, Nana Marina. Kain tayo ng mangga, oh. Manggang may suka. Natasha, pumunta ako dito dahil may sasabihin ako tungkol kay Bong. Bakit si Bong? Napansin ko kasing may problema siya. Tahimik lang siya. May nabangga kasi siya. Ano? Oo, mabuti at hindi nasaktan. Narinig kong may kaaway siya sa telepono. Ako ang kaaway ni Bong. Kailangang malaman niya ito kung ang problema namin, ang pag-uusapan. Kung hindi kayo nag-aaway, ano ba ang problema ninyo? Nana Marina, patawarin niyo kami ni Bong. Dahil sa isang gabing malakas ang ulan na hindi nakauwi, may nangyari sa amin at ito, buntis na ako.
Ano? Nahihiya ako sa inyo. Nangako ako sa inyo, ako ang gagabay kay Bong. Pero dahil mahal ko ang anak niyo, pareho kaming natukso. Natasha, hindi dapat nangyari yan. Dahil nag-aaral pa lang kayo. Tapos buntis ka na? Naku, paano na yan? Alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi pa. Natatakot ako. Kung makita nila na ako'y kumakain ng maasim, tinatanong nila ako. Parang mahinala na sila. Hindi masyadong nagsasalita si tatay at at kung may ayaw niya, grabe yung magalit. Ay naku, wala na tayong magagawa dahil andyan na yan. Kakausapin ko si Bong. Kailangan niyang panindigan yan, Natasha. Ay, nararamdaman kong hindi pa siya handang pakasalan ako. Pero hindi maaaring manganak kang dalaga. Magiging bastardo ang anak mo. Siguradong hindi hahayaan ng mga magulang mong mangyari yan. Masakit isipin, pero kailangan. Ulitin ko, patawarin niyo ako. Naku, wala kang kasalanan. Ako ang babae. Hindi sana mangyayari ang lahat kung hindi ko hinayaan na mangyari. Ay, huwag mo nang isipin yan, Natasha. Bago malaman ng mga magulang mo yan, kailangang maayos ang bagay na ito. Mabuti at dumating ka na, Bong. Nanggaling ako sa bahay ni na Natasha. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Inay, Nagiya kung may problema kayong dalawa. Kaya kinausap ko si Natasha. Bakit hindi mo sinabing buntis pala siya? Anong ba naman sina Natasha? Nag-usap na kami na ililihim namin yan sa inyo. Ha? Naku, Bong. Hindi pwedeng ilihim nyo yan na bagay na yan. Ay, sabihin mo sa akin kung anong plano nyo. Ipapalaglag ba ang pagbubuntis ni Natasha? Ay, huwag niyong gagawin yan. Malaking kasalanan yan sa Panginoong Diyos. Pero inay, Kung malalaman yan ng mga magulang niya, lintik ka. Kaya kailangan maayos ito. Pakasalan mo si Natasha. hindi inay. Hindi pa ako handa. Ay, hindi pwede. May kumakatok. Alam kong hindi ka nakahanda, anak. Hindi mo sana ginawa ang bagay na yan. Duwag ka kung tatalikuran mo ang magiging mong responsibilidad. Wala kang hiya. Hindi ka pa nakaluto. Anong oras na, oh? Pasensya ka na, Nanding. May pinuntahan kasi ako. Wala akong pakialam. Sige, sandali lang at magluluto na ako. Anong oras ka pa makakaluto dyan? May iwan ka na nga dyan. Ay, oo, huwag ka munang lumabas. Gabi na. At saka lasing ka pa. Baka anong mangyari sa'yo? At ang magaling mong anak, saan siya pumunta? Subukan mo akong sundan at makakatikim sa akin. Diyos ko, kung malalaman ni Nanding na nakabuntis si Bong, sigurado ako ang malilintikan. At si Itay ang inaalala ko. Alam ko, hindi ako papayagan ng mga magulang kong lumabas dahil gabi na, pero tumakas ako. Umalis ako sa bahay, Natasha. Ano ka ba naman? Bakit mo sinabi kay inay? Di ba nag-usap naman tayo?
Nakukonsensya ako. Nangako ako sa nanay mo na ako ang gagabay sa'yo. At natatakot ako sa mga magulang ko. Nakakahalata na sila. Ayaw ko pang mag-asawa. Ha? Kung bakit kasi hinayaan kong nangyari sa atin ito? Natasha, makinig ka sa akin. Bago pa mahalata ng mga magulang mo, may nakausap na ako na gagawa ng paraan para sa problema natin. Hindi ako papayag. Hindi kakayanin ng konsensya ko yan. Hindi kita pipiliting pakasalan ako kung ayaw mo. Kahit pabayaan mo ako, bubuhayin ko ang anak natin. Kahit mapahiya akong mga anak na dalaga. At kahit itakwil ako ng mga magulang ko, kakayanin ko ang lahat. Kakayanin ko harapin ang problema. Ay, nako. Ito namang mga bata ngayon. Hindi na sila nakapagpigil. Natatakot ako. Paano kung malaman ito ni Itay? Siguradong magagalit ulit siya. Hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari sa akin. Paano na yan? Hindi gusto ni Bong na pakasalan si Natasha. Kaya ba niyang pabayaan ang nobya niya? Hindi ba siya naaawa sa kanya? Hindi siguro papayagan ng pamilya ni Natasha na manganak siya bilang dalaga. At hindi ko rin hayaan, kaya kakausapin kong mabuti si Bong. Ay, tutulungan kitang makausap si Bong. Kailangang pumayag ang anak mo. Malaking problema lang ang tatay mo. At si Nanding, hindi pa niya alam, Inay. Nay, si Natasha, tumatawag. Hello? Hello, nagkita kami ni Bong kagabi. Ayaw niya akong pakasalan dahil hindi pa daw siya handa. Gusto niyang palaglag ko ang pinagbubuntis ko. Ay, huwag. Malaking kasalanan yan. Yan din ang sinabi ko kay Bong. Masakit mang pabayaan niya ako, kakayanin ko. At kahit mapahiya ako, at may isa pa akong problema. Nalaman na ng mga magulang ko na tumakas akong lumabas kagabi. Ano? Hindi ako makapagsinungaling sa mga magulang ko. Alam na nilang buntis ako. Sobrang galit si Itay. Mabuti at nakauwi si Inay at hindi ako nasaktan. Natasha, kakausapin ko ulit si Bong. Bigla akong nanghina. Para akong nahihilo. Huwag mong gagawin yan. Parang awa mo na, Natasha. Naiinis ako kay Natasha kung bakit kasi sinabi niya sa inyo na buntis siya. Tapos, nakwento niyo pa kay Lola. Dahil naguguluhan din ako, anak. Si Inay lang ang makakapagsabi sa akin kung ano ang dapat nating gawin. Kung malalaman ito ni Lolo, siguradong magagalit yun. Lalo na't ayaw niya sa akin. Bong, anak, tumawag sa akin si Natasha habang nasa bahay ako ni Itay. Nasabi niya sa akin ang napag-usapan ninyo. Na naman? Ano bang gustong mangyari ni Natasha? Huwag kang magalit, anak. Hindi ka ba nakukonsensya? Malaking kasalanan ang gusto mong pagpapalaglag sa pagbubuntis niya. Ayaw ko pang mag-asawa. Di niyo ba ako naiintindihan? Pero buntis si Natasha, Bong. Maawa ka naman sa kanya. Hindi mo na ito matatakasan.
alam na ng mga magulang niya ang nangyari sa kanya. Ano? Hoy, wala kayong hiya. Nakabuntis pala si Bong. Huwag niyo akong idadamay dyan, ha? Ay, Kayo na nga mag-usap dyan. Ala na kayo. Hoy! Walang kwenta. Huwag kang bastos! Ho! Nanding, parang awa mo na. Huwag mo na sanang dagdagan ang problema. Ay, ako na ang bahala kay Bong at kay Natasha. Baka masaktan mo pa si Bong. Konsentidoro ka rin na ina. Kaya nakabuntis ang anak mo. Ulitin ko, huwag niyo akong idama dyan. Mas lalo ulit magagalit si Itay sa akin. Diyan na ka. Mula nung nagpakasal kami ni Nanding, wala na siyang pakialam. Ay, nagsisisi man ako pero wala na akong magagawa. Mabuti at humupa ang galit ni Itay, Nana Marina. Pero sinabi niyang kakausapin niya kayo kay Tata Nanding. Kailangan daw panindigan ni Bong ito. Natasha, Ayaw nilang mga anak akong dalaga. Huwag kang mag-alala, Natasha. Nakausap ko na si Bong at pumayag na siyang pakasalan kanya. Salamat, Bong. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Lalo't magkakaanak na ako. May anak na tayo. pero paano ang buhay natin? Hindi pa ako nakahanda. Magmamature ka din, Bong. Natasha, kailangan kong makausap ang mga magulang mo. Konsentidor ka kasi. Alam mo na palang nabuntis ni Bong ang nobya niya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Saktan kaya kitang... Huwag naman, Apolon. Hindi ka ba naaawa sa akin? Natatakot kasi si Marina. Parang hindi nag-iisip yung anak mo. Paano kasi? Nag-asawa kahit hindi pa nakapagtapos. Hinayaan niya na lang na ang asawa niyang ganon. At napag-usapan na rin ang kasal ni Bong. At si Natasha, hindi nila kinuha ang kaisipan mo. Sila na nagdidesisyon. Ay, hindi ko alam kung nakapag-usap na sila. Hindi daw gusto ni Bong napakasalan si Natasha. Pero nagmamakaawa si Marina sa kanyang anak na huwag niyang papabayaan si Natasha. Dahil malaking problema ang mangyayari kung ganoon. Yan ang tingin mo. Sa totoo lang, duwag ang apo mo. Pareho sila ng ama niya. Walang kwenta. Hindi nag-iisip. Ay, kawawa lang si Natasha. Magiging malaki ang problema niya kung naging asawa niya si Bong. Sobrang galit ko sa nanay mo. Nakabuntis na pala ang anak mo. Wala kaya atang planong sabihin sa akin eh. Pasensya na po kayo, Itay. Dahil natatakot kang malaman ko ang ginagawa ng anak mo. Dahil ayaw mong magalit ako. O sige, bahala na kayo magdesisyon dyan. Itay, aminin ko po, natatakot ako sa inyo. Alam ko kasi na papagalitan ninyo ako eh. Pero hindi pa kami nakapag-usap na mabuti. Tapos na. Nagdesisyon na kayo. Bahala ka. Tingnan ko nga ang galing mo. Nalaman kong pinilit mo si Bong na pakasalan niya si Natasha. Tama ba? Paano? Buntis na kasi si Natasha, Itay. At malaking problema kung hindi niya papakasalan. Ang sabihin mo, takot ka at baka patayin ang anak mo.
Itay, Ay, sige. Magpakasal na sila. Pero ang problema, paano ang buhay nila kung pareho silang hindi nakapag-aral? gusto kong ipagpatuloy pa rin ni Bong ang kanyang pag-aaral. Dalawa sila ni Natasha. Ano? Ang ibig mong sabihin, ikaw ang bahala na magpaaral sa kanilang dalawa? Hindi ko pa nakakausap ang mga magulang ni Natasha tungkol sa bagay na yan, Itay. At inaasahan mong, makakapag-aral na mabuti yan? Barumbado yung anak mo eh. Itay, kakausapin ko siyang mabuti. Kausap. Malapit nang matapos ang semestring ito. Kung mahigit 1 taon ang anak nila, pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Wala akong alam sa bagay na yan, Marin. Ikaw nang kumausap sa mga magulang ni Natasha. O tawagin mo ang tatay mo. Kailangang dalawa tayo na ako mausap sa mga magulang ni Natasha. Harapin natin sila. Si Itay ang tawagin mo. Sila kay inay. Ano ka ba naman, Nanding? Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahalaga ang pag-uusapan natin. Subukan mong sabihin na wala akong silbi. Masasaktan kita. O Nanding, kung kinakailangan na lumuhod ako, para pumayag ka lang, luluhod ako. Napag-usapan na ang kasal natin, Natasha. Para na tayong mag-asawa. Kaya dito ka na tumira sa bahay. Bong, salamat. At pagkakasalan mo rin ako. Ay, magagalitin pala ang tatay mo. Delikado, baka mapatay niya ako. Maliban sa kasal natin, napag-usapan din nilang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ang hirap dyan. Baka hindi ako makapag-aral ng maigi. Magpapakasal na tayo. At buntis ka pa. Malapit nang matapos ang semester. Ikaw muna ang magpatuloy sa iyong pag-aaral. At pagkatapos na 1 taon, tsaka ko ipagpatuloy din ang aking pag-aaral. Malaki-laki na rin yung anak natin sa pagkataong yan. Natasha. Nangihina ang katawan ko. Pero sana, kayanin ko ang lahat bukas. Maganda naman ang pakiramdam ko kanina, inay. Pero, nang makarating na tayo, bigla akong nanghina. Nahihirapan ka siguro sa paglilihi mo, Natasha. Kaya mo pa ba? Kaya ko. Magigit 1 buwan na lang. Sayang kung ititigil ko. Kahit iba ang tingin ng tao sa akin, yung mga kamag-aral ko, dahil sa pagbubuntis ko. Nasaan pala si Bong? Susunod daw siyang uuwi. Natatakot akong umangkas sa motor niya dahil baka mapaano pa kami, lalo na itong pinagbubuntis ko. At naniniwala ka? Marunong ka naman, Natasha. Pero tanga ka. Nanding, huwag naman ganyan ang pananalita mo sa manugang mo. Isa ka pa. Kahit tingnan mo, lasing na uuwi ang anak mo. Ano pa
ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere.